Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Nandito ako ngayon sa bayan ng Tabogon sa Cebu kung saan grabe din ang pinsalang natamo matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Itong nasa likuran ko, ito ho yung San Isidro de Labrador Parish dito sa bayan, at talaga makikita ninyo, grabe ho, no? Yung pinsala doon sa may bubungan, halos talagang bumagsak na ho yung pinaka-ceiling. Ang daming mga nasira sa pinaka-fasad o harapang bahagi ng church. Nagbagsakan ho yung mga pader nito, at talagang unsafe na to stay inside the church dahil napakarami ding mga bitak at mga damage or pinsala nga dito sa simbahan, dulot ng napakalakas na pagyanig. Dito sa bayan ng Tabogon, almost ano lang ho ito, next town din ito sa Bogo City kung saan nangyari yung epicenter. If you're going to Cebu City, dito 15,000 pamilya ang pinaka-apektado ng lindol. Halos lahat damage, mga bahay, mga government structures, pati yung kanilang port na magbabiyahe sana papuntang Leyte, nasira na rin dulot nga ng malakas sa pagyanig. Ang problema, patuloy pa rin nakakaranas sa mga tao rito ng mga aftershocks. At isa rin sa pinaka-concern ng mga tao, hindi lang dito sa Tabogon, ay yung kawalan ng tubig, no? Dahil nga dependent yung mga yung water pump nila dito sa electricity. So dahil wala pa rin kuryente yung karamihan, hindi pa sapat, no, na maano yung tubig, mapagana. So dito merong mga private companies na nag-iikot ng mga water tanks. Ipakita ko lang sa inyo, ito naabutan namin dito. So yung mga hile-hilera nila ng mga drum, talagang iniipon na nila dyan para makakuha ng tubig. Ngayon lang po kayo nagkaroon ng tubig? Ngayon lang? Ilang araw po walang tubig? 1, 2, 3, 4. 4 days silang walang tubig, mga kapatid. So ngayon lang nakatanggap ng tubig dito sa Tabogon. So ito talagang, ayan. Paano nung ibang araw wala po kayong tubig? Wala. Anong ginagawa ninyo? May nag-ulan one time. Oh. Tapos Sinahod na lang kayo. Pero yung mainom talaga, kailangan. Ayun ang kailangan. Ito kasi pangluto, pangligo. Oo. Ligo, minsan lang. Minsan na lang? Importante, may pangluto. Tama. So yan, malaking bagay sa kanila mga kapatid. Yung ganitong may mga nag-iikot, no? Ngayon lang sila nagkaroon ulit ng tubig dito na nakakuha para at least may magamit sila sa kanilang mga bahay. Ito rin yung sitwasyon. Kaya makita nyo dito sa Cebu, halos karamihan nakalatag na lang yung mga water gallons nila dahil nga nag-aabang sila ng mga maaari magbigay ng tubig na mga gamit nila sa kanilang mga bahay. So yan muna ang latest. So paano? Ako po si Mon Gualvez at yan ang aking istorya ngayong araw.